Yun o, wala na naman sombrero. Yung sa loob para pagka umulan, di siya mababasa. Isa may electrical, bare finish lang. Yung electrical, inabutan namin to, walang mga out. Hindi po siya hindi siya yan. Tapos yung sticker niya ni client, so more on electrical tayo. Bubuhayin lang namin talaga kung ano yung 9 branches to, kasi yun naman na magiging unti-unti na inaayos ni Kuya Boy. Tapos kapag nagpagawa uli sila ng susunod na renovation, mag-extension na to. Yan, mag-aabang na tayo ng para post namin dito is 2x2 tubular, bali 2-door gate installation ng tiles to. Kaya ma-installan mo. Dito naglalagay kami, pero pwede din naman nyo. Tayo lagi nyo na nakikita sa mga video na details pa ng mga dinagdag natin dito. Cover naman yan. So hindi siya sumisingaw, may cover pa siya. Office or yung engineer na nakalawit yung gutter, isa po yun. Kaya tapos ito nga po pala, yung double lock natin, pinapalitan na rin ni client. Dito sa loob, maliban lang po rito sa flooring, kasi po namin tong flooring na to, dyan po namin. Meron pong existing na rito. And nandito po dati siya, may dating kitchen sink yan. And may nagpabili kagad ng kitchen sink, cooktop yung gagamitin dito. Kapag ito naman, ayun yung cut spacing, maglalagay din tayo ng blender, rice cooker. Meron pong matinding tagas to na roof deck. Bali, ang propose na gawa namin dito is roof deck. Gawa namin, naglalagay lang po kami talaga na for privacy na lang din. Yung tubig na mapupunta rito, hindi na pupunta sa iba. Isa yan sa mga pinagawa po ni kulay puti. Yan po yung ginagawa. Wall flashing and side flashing. Tapos ang thickness naman po hindi na po masyadong kumakain din yung finishing. So, kapag tayo na rin po gumawa nun, sa link natin, tayo na rin gumawa. Kakaiba po tayo na presyo. So, reasonable price naman, depende po sa need. Mga Karaos, magandang araw po sa ating lahat. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, bali nandito tayo sa Lumina Home Space 5. Meron kaming ginawang Angeli rito na inner unit. Meron siyang laking 42 square meter yung floor area niya. Then 36 square meter naman yung lot area niya. So, inner unit. Bali sa townhouses, nasa gitna siya. Ayan, inner. Bali, ito, discuss natin yung mga complete details ng mga pinagawa ni client owner dito. Tsaka nabasa nyo naman sa thumbnail natin, kung meron kang worth of 200,000, meron ka nito. Kung ano yung project na ginawa natin dito. So sa mga nagtatanong, please share nyo yung video pag napanood nyo. Pinapangako ko sa inyo, tatapos ng video na to na kayo ay nakangiti. Kaya ito, tapusin nyo yung video para karoon kayo ng idea sa mga renovation, lalo na sa mga kumuha ng ganitong klaseng unit. At saka kung ganito lang yung preferred na budget nyo, sana aabot. So tara, let's go and enjoy watching po. Ayan mga Karaos, umpisa na po natin. Bago ko nga po pala umpisahan yung ating vlog, gusto ko magpasalamat po sa tiwala ni Sir Carl at saka sa partner niya na si Ma'am. Ayan, bali ito yung itsura ng unit bago po natin umpisahan. So ipapakita muna namin sa inyo yung before bago po namin tuluyang tapusin itong video. So panoorin nyo muna para maunawaan nyo ano-ano yung mga gagawin dito bago namin inumpisahan. Tara! Okay, dito naman tayo sa phase 5. Ayan, shoutout uli kila Sir Carl and sa partner niya and also sa family. Ayan, maraming salamat uli sa opportunity. Ayan, ipapaskill natin tong ating permit to construct dito. Ayan, bati tayo. Kuya Boy, good morning! Yun o, wala na naman sombrero si Kuya Boy. Bali, ito yung ating sa tarpaulin ng building permit. Kuya, ano na lang, electrical tape dito, yung sa bintana. Yung sa loob para pagka umulan, di siya mababasa. Ayan, para legal na legal yung gawa natin dito. At hindi ho tayo masisita. So, isa po itong Angeli na inner unit. Ayan, medyo malaki yung harapan ng Angeli. Ayan, bawi siya dito sa harap. Tapos sa 21 square meter to 21 doon, kaya 42 yung floor area. Tapos dito naman isa 4 square meter. Yan, ito yung bagong project namin. So bigay na rin ako ng update sa mga gagawin. Ito po ay extension, then naka-slab. Tapos aayusin ko yung problema po rito. Yun yung mga laging problema dyan. Then yung sa slab niya may floor drain. Then maglalagay tayo ng kisame, electrical, bare finish lang po yung gawa ng extension niya. Then may wall demolition dito. Pero may abang na kitchen counter slab. At saka syempre saksakan, tsaka yung pailaw. Dito naman sa harapan,
Yan, gusto niya po rito magpa-bakod. Yan, naka-bakod po to. Burr finish din yung bakod niya. May abang ng floor drain, may gate, may grills. Tsaka syempre meron pong bubong na industrial finish. Yan, may location din para sa faucet, sa automatic washing machine, tsaka sa service faucet. Tsaka saksakan din syempre. Tsaka may pailaw din at tsaka sampayan yung kanyang harapan ng bahay. So ayan mga karos, ang isa sa mga assignment namin kaya nandito si Kuya Boy. Yung electrical, inabutan namin to, walang mga outlet, walang switches, walang breaker. Tapos walang mga linya yung ating mga pailaw dyan. So number 14 and number 12 na mga wire, so wala. Hindi po siya hindi siya kasama doon sa night turnover sa kanya. Actually may habol pa sila pero hindi na po pinagawa ni client sa developer dahil sobrang tagal. Ayan, naipaskill na po ni Kuya Boy yung ating sticker. Ayan, bali nandun siya sa loob nakadikit para hindi mababasa ng ulan. So pag may nag-grooving dito, ayan, kita na nila yung aming tarpaulin. Yan, naayusin pa po namin yan. Tapos yung sticker, yan, makikita na kagad nila. Sa unang pinagagawa ni client, so more on electrical tayo. Bubuhayin lang namin talaga kung ano yung turnover dito kay client sa Lumina. So yung breaker, papalitan na po namin na 9 branches to kasi yun naman na magiging ending nito. Tapos yun sa mga outlet niya, ayan na. So walang laman lahat po yan. Yan, lalagyan na po natin ng wiring. Yan, sa mga ceiling, unti-unti na inaayos ni Kuya Boy, pati rito. Yan, kailangan lang mailagay natin yung wire. Pero pag nagpa-renovate siya, dadami po yan. Yan, second contract na po yun, pati dito. Tsaka sa taas, yan, mga walang laman. Yan, blanco. Kaya may ano tayo, junction and flexible. So, blanco lahat. Pati po yung sa dito, blanco din. Yun, yan, mga blanco. Tapos kapag nagpagawa uli sila ng susunod na renovation, mag-aabang na tayo dyan ng mga linya pa para sa mga aircon. Tapos pag ginawa na yung extension na to, yan, mag-aabang na tayo ng para po sa mga linya po ng ating mga matataas na appliances, gaya ng rep. Abang na po lahat yan. Sa ngayon, si Kuya Boy po muna dito. Yan, bali, ito, start na tayo. Yan, salamat uli kay Sir and Ma'am sa tiwala. Bali, hindi pa daw dito natatapos yung mga pinagawa nila dahil meron pang mga kasunod na ipapagawa dito. So, umpisa na natin dito sa harapan. Okay, bali, pag sa harapan po ng bahay, bago namin to gawan, may nilabas na lot plan po kay office ng Lumina. Tapos meron kaming tagalakad ng mga permits. Sila yung mag-aasikaso po ng construction ban at saka nung plano nitong extension ng bahay. So ito nga po palang extension ng bahay. Ito na po yung standard na makikita nyo dyan. Makikita nyo rito sa video na to. So ito yung mga naging sukat nya. Ayan, bago namin to umpisahan. Bali ito, meron siyang 3 poste sa harapan. Tapos meron siyang wall cladding. Tapos yung mga poste niya, yung harapan is naka-tiles, pati yung sa cladding. Pero pwede naman to na naka-tiles siya paikot. Pero dito sa napag-usapan namin ni client, hanggang dyan lang para minimalist lang tingnan at saka malinis. Okay, bali ang ginamit po namin na tiles dito is 30 by 60. Tapos yung sa layering ng hollow blocks, nasa ano lang po to, nasa 3 layer lang ng hollow blocks. Tapos pagdating din dito, bali meron kami isang layer ng hollow blocks dito kasi medyo nakadikit na yung kanyang meter base o yung metro. Sa bawat poste meron po siyang lamp post pero single lamp lang, pero meron nabibili nito dalawahan. Okay na kay client yan. Bali yung magkabilang gilid, mapapansin nyo lang, naka polycarbonate siya. Yung polycarbonate kadalasan ini-install po yan sa roofing, pero kami pinantataklob namin po yan dito kasi ang kadahilanan, bawal pa po dito na sagad yung asinta hanggang sa taas. Pero kung tutuusin lang, maganda din sana yan. Yung nakikita nyong unit sa kabila, ayan, walang taklob. Kaya kapag umuulan, pasok yung tubig dyan. Ang purpose lang naman talaga nyan is yung privacy at saka syempre hindi pumasok yung tubig sa loob. Tapos yung gate na ginawa namin dito is 2x2 tubular. Bali 2-door gate, fence grills, yan, 2x2 rin. Combination na lang po ng 3-port by 3-port na bakal. Yan, tubular din po to. Yan. Tapos ito isa 1x3 na tubular. Yung gate namin is 2-door. Yan. Yung pinaka-opening niya yung entrance service gate.
nasa kanang bahagi. Tapos ito yung laging naka-fix. So ito yan. So kung may papasok na mas malaki, pwedeng e-trike, motor, bike, magpasok ka ng kama, ng rep, syempre bubuksan mo na yan dalawa. Tapos naglagay kami ng handle dito yan para hindi mahirapan si client. Tapos yung design namin, may butas na lang siya sa magkabila para syempre may access dun sa kamay. Tapos disusi na rin po siya. Ang pinagawa nga pala ni client owner dito is sa burr finish. So sa kontrata natin is sa front and back lang. Pero i-discuss ko rin mamaya kung ano-ano pa yung mga pinagawa niya. Okay, pagpasok natin dito sa loob, naka-flooring lang po siya. Yan, cement flooring lang. Tapos dito, iwan muna ng ganito to kasi kailangan malagyan muna ng installation ng tiles to. Yan, ma-installan muna ng tiles kapag meron na. Saka gagawin po yung kanyang pinaka-drainage. So nandito yung drainage niya. May abang na rin po yan. So pati po yan, lalagyan din po yan ng tiles. Installan din. So rough plastering lang muna. Yan, rough plastering lang. Sa mga sidings, ginamit namin dito 2x2. Ayan, sa magkabila. Tapos itong roofing namin, mapapansin nyo, yung sa balangkas namin, bali dito sa pinaka-entrada rito, bali 2x6 po yan. Yan yung nagsilbing pinaka-senepa na natin. Yan, sa Raptor naman natin, framing, yan 2x3, kasama yung tukod. So dito naglalagay kami, pero pwede din naman wala, depende kay client. Pero kung gusto nyo medyo mas matibay, hindi mauga pag umakyat sa taas, maglagay tayo na ito. Pero mas maganda kasi sana kung wala na nito, kaya wide na wide po tingnan yung harap ng bahay. So hindi siya nakaharang. So ito nga po palang gate, at saka pinaka-Raptor namin dito, ano na po yan, nasa hulog na. Para just in case na balang araw, pwede na rito sa phase 5 na pataasan tong mga gate. Yan, nakasabay na po siya, hindi na mahihirapan yung gagawa. So industrial finish lang din yung gawa namin dito. Ayan, 2x2 yung mga framing natin. May sampayan tayo. Ayan, 3/4 by 3/4 na tubular. Ito naman yung hanger ng ilaw. So drop light, down light, or yung canopy. Yan, bali di bombilya. Pag napundi, bombilya lang yung papalitan. Yung kahanan dyan pa. So 1x2 naman yung ginamit natin doon. Tapos makikita nyo, tayo isa, lagi nyo na nakikita sa mga video namin, ito po is hard deflex board na 1/4. Yan. So yan na rin po yung nagsilbing heat insulation niya rito. Tapos yung bubong na ginamit dyan is kulay white na PVC roofing. So sa flooring, may ilang details pa na mga dinagdag natin dito. Yan, may floor drain din tayo rito. Yan, may abang na service faucet. So sa ngayon, ganyan lang muna yung itsura niya. Pero pagka natapos to, syempre gaganda yan kapag may installation na ng tiles, naka-overall paint na. Tapos ito naman po yung sa septic tank. So yan, bali hanggang ngayon may cover naman yan. So hindi siya sumisingaw, may cover pa siya. Pero kapag pinatiles na, maglalagay na tayo ng clean out cover. Dito isa para sa washing machine naman po to. Itong drainage na to. Then meron na supply ng tubig. Tapos nagpa-add na lang si client ng isa pang saksakan. Yan, tugang outlet na po yan. Ayan. So ito yung details sa may harapan ng bahay. So burr finish lang po muna siya. Tapos naka-inside gutter siya. So dito kasi sa phase 5, ayaw nila office or ni engineer na nakalawit yung gutter. Isa po yun. Kaya ito, naka-inside gutter tayo. So may gutter pa rin siya. Tapos yung downspout niya nandito. Yun. So color paint is QDE black lang yung ginamit namin dito. Wala nang iba. So sa nakikita niyo po, ito yung standard. Bali yung pagpili rin po ng tiles sa mga poste, sa cladding, kailangan na halintulad lang din po sa color facade ni Lumina. So ayan yung color facade niya. So may red, may white, may beige, tapos may brown. So ganun din yung pinili natin dito. Sa ngayon, ganito lang muna yung itsura niya. So burr finish pa lang. So hindi pa natin makikita yung mas magandang kalinisan nito. Kasi kapag na-finish na to, napinturahan na ng maayos, may tiles na, mas maganda siya tingnan, mas malinis. So sa ngayon, ganito lang muna. Tapos ito nga po pala, yung double lock natin, pinapalitan na rin ni client owner bago na to. So yung lock set sa finishing, at saka yung ito nga, gagandahin pa to itong pintuan.
Isa sa mga pinadagdag ni client owner dito, nung unang ginawa kasi namin tong unit, wala talaga siyang linya ng mga kuryente. Wala siyang wiring, wala rin po siyang breaker. So yung breaker, 9 branches na to. Yan, may abang na po ng linya para sa water heater, may abang na rin po sa dalawang aircon. So ito, isa to sa mga pinatrabaho niya. So itong unit na to, dapat kasi pag turn over sa inyo yung unit, dapat may mga wiring na. Since magpaparenovate ka, sa amin, binabago kasi namin yung mga linya. Bali, ang ginagawa namin, general rewiring uli kami, panibagong linya kasi onti lang yung nakalagay na proposed na breaker. So ito, 9 branches na para sa hanggang sa matapos na po ito. Ayan. Ito yung switch. Ayan o. Ilaw na. Switch naman po ito para doon sa mga poste. Okay, bali wala naman kaming ginalaw po dito. Kaya wala naman kaming ginalaw dito sa loob. Maliban lang po rito sa flooring. Kasi napansin namin, nung gumagawa kami rito, barado po yung linya ng tubig. Kaya ito, binakbak po namin tong flooring na to. Diyan po namin pinadaan yung linya na bagong linya ng tubig. Ito, makikita nyo, meron dating pintuan dito. Tapos dito naman may bintana. So, tilibag din po natin yan para magkaroon po ng wide expansion yung ating kitchen. So, ito yung kitchen niya. So, dati meron pong existing na ano rito, na dirty kitchen. Yan, nandito po siya. Ayan yung ilaw. Yan, nandito po dati siya. May dating kitchen sink yan. And tinibag din po namin yan. Tapos, ito naman po ay panibagong kitchen counter na. Agad-agad kami nagpabili kaagad ng kitchen sink kay sir kasi para makuha namin yung hulma nung kanyang pinakalababo. Ito naman, may sarili na tayong hulma nito kasi iisa lang naman yung napili nilang cooktop. So, cooktop yung gagamitin dito. Kapag may siwang na ganito tapos nandito siya sa part na yan, ang gagamitin naman doon range hood. So, ito nakabang na para sa refrigerator. Tapos itong part naman na ito, cooktop. Tapos nandito yung tangke niya. Pag nagpagawa siya ng cabinet, may divider yun. Nakalihis yung saksakan. So, yun yung saksakan isa. Tapos dito naman, ayun yung cut spacing. Maglalagay din tayo ng clean out dyan. Itong outlet naman na to para sa range hood. Tapos ito, syempre, sa service counter. So, pwede siya magsaksak ng blender, rice cooker. Ayan. So, ito na. Naka-PVC panel din tayo rito. Ayan, PVC panel. May exhaust fan, may ilaw. Tapos ito nakikita nyo yung tubo na to. Siyempre, kapag yung range hood nalagay na namin dito para sa lutuan. So, dyan na po yan pupunta. Bali, dyan namin yan i-connecta. Lalabas yan doon sa bandang taas. So, papakita ko rin. So, ito naman po is yung sa header ng ating magiging bar counter. So, may bar counter pa yan dito. Ang kailangan din niya ng ilaw. Bali, ang nilagay namin dito is sa 3-gang switch. So, bago nga po pala natin gawin yung kisame na yan, yung exhaust fan na yan, may nakaabang na rin po yan sa taas na tubo. Doon sila lalabas at saka ito. At saka, meron din po kaming nakaabang na tubo para naman po rito sa toilet area. So, medyo madilim lang. May nakaabang na po kami dyan. And nandito banda. Para pag pinagawa niya yung kisame, lulusot na lang po yung mga tubo dito. So, nandun na po lahat sila. Isa pa sa mga pinagawa sa amin dito ni client kasi meron pong matinding tagas to na sa tuwing umuulan, lagi pong may tulo. Ito pong banda rito, yan naayos na namin yan. Tsaka meron din banda rito. Okay, dito naman tayo sa taas. Ayan, may electrical na rin po yan dyan. May abang na. So sa aircon, nakaabang na rin po yan. Ayan, mga bagong switch, bagong outlet, meron na rin. Yung propose lang sa aircon yan, meron na rin po siyang abang dyan. Yan, may wiring na rin. Ayan. Ayan, maambon, no? Kaya ganito yung kulay ng nagbatik, maambon po. Okay. So, ito naman po yung isa sa mga pinagawa po sa amin. Bali, slab po ito. So, itong ating back extension, hindi siya nakapropose for second floor. Okay na kay client yung ganun lang. Pero gusto niya, merong roof deck. Bali, ang propose na gawa namin dito is a roof deck lang. So, ang ginamit namin na bakal dyan is a 12mm at saka 10mm combination.
So kung gusto nyong balang araw i-second floor to, mas maganda sana ang gagamitin yung bakal 16mm sa mga rebars. So nagkasundo naman kami nila sir at saka nila ma'am na ganun lang po yung propose na gagawin dito. So nakikita nyo yung tatlong tubo na yan. Yung tatlong tubo na yan yung tinutukoy ko sa baba. So kapag humigop na ng hangin yung exhaust fan, yung rain chute, dito na yung pupunta. Nilagay lang namin sila sa isang layer. Yan, sa isang layer lang para po kahit papano kapag ito ay gustong gamitin na ni client, magkaroon siya ng access papunta rito, maluwag niya magagamit yung part na yan. Yun naman is yung pasingawan. Tapos yung sa dulo, yun yung pinaka-drainage nito. Sa napapansin nyo dito sa gawa namin, naglalagay lang po kami talaga ng divider. So yung sukalo na yan na CHB or yung hollow blocks, ang purpose niyan para magkaroon ng privacy itong ating gawa. So itong ating gawa po na to, kapag umulan, yung tubo na yan na nakikita nyo na yan, galing po yan dito sa second floor. Pagka umulan po, dyan lang po mapupunta yung tubig. Hindi na po mag-a-absorb ng tubig sa iba't ibang parte po ng bahay. Kasi minsan sa pagkakagawa, kagaya no, mas mataas yung level nun, dito mababa. So kaya naglagay po tayo ng sukalo for privacy na lang din. Yung tubig na mapupunta rito, hindi na pupunta sa iba. Tsaka yung sa iba rin, hindi rin pupunta rito. Nakaklibi na po yan, bali ang daloy ng tubig, papunta po lahat dun. So kasi kapag gumawa ka ng slab, di ka naglagay ng drainage, saan pupunta yung tubig, di ba? Kaya naglagay tayo yan. Isa yan sa mga pinagawa po ni client dito. Yan. Yan. Tapos dito naman yung kanyang PVC roofing. Ayan, kulay puti. Yan po yung ginamit natin. Tapos mapapansin nyo, naka-flashing po tayo. Yung flashing natin, syempre gawa yan sa yero. Ang kapal niyan, 0.5 matigas. Yan, wall flashing and side flashing. Tapos ang thickness naman po ng ating PVC roofing is 2.5 mm. Ayan po. Hindi ko nga po pala nabanggit, yung slab structural natin dito naka-steel deck po siya. So sa steel deck, hindi na po masyadong kumakain ng maraming panukod, pamorma. Yung rebars and mattings niya, single matting lang po. Sa conventional naman, double matting, pero maraming pamorma, maraming coco-lumber yung gagamitin. Tapos yung curing time matagal. So yun po. Yung dinidiscuss ko, kung paano namin ginawa yung sa slab. Yun na. Yan, PVC roofing. Okay na tayo rito. Ayan, sabi ni client sa amin, mag-iipon lang daw sila ng konti pa para maipatapos po ito. So, ayan po yung mga naipagawa po dito. Ayan, tapos, ayan, wala na rin po yung tulo rito. Bali, marking na lang po ito. Ayan. Ayan. Ayos na, ayos na. Yan, bali sa ganong halaga, meron ka ng ganitong klaseng extension. So, aabangan na lang po natin yung finishing. So, kapag meron kayong pinagagawa, mas maganda, naka-propose na para sa finishing. Yan, kagaya nito, for finishing na po ito. Ayan. Ayan, bali mga karos, kung meron ka nga pong halagang nasa 200,000 na higit, kaya ito inabot ng nasa 200,000 na higit kasi marami pa po siyang dinagdag dun sa trabaho. Yung mga nakita nating problema rito, tayo na rin po yung gumawa. Saka yung mga nakita po nating walang wiring, tayo na rin po gumawa nun. Yung sa leak problem, tayo na rin yung gumawa. Saka yung sa linya ng tubig, tayo na rin po yung gumawa. So paano mga karos, sana nabigyan ko po kayo ng idea. Ayan, kung meron kang ganitong klaseng unit, tapos meron kang budget na ganito, sa 200,000, kaya makapapagawa mo na po yung front and back extension na to. Tapos ipon na lang po uli, para sa finishing. So disclaimer mga karos, magkakaiba po tayo ng presyo ng paniningil. So reasonable price naman, depende po sa needs at saka sa mga gustong finishing ni client owner. So ayan mga karos, samahan niyo po muli kami sa susunod na video. So kita-kita po ulit tayo. Yan, God bless. So sana nakapagbigay po tayo ng konting idea. Maraming salamat nga po ulit kay client sa kanyang binigay na project sa atin at opportunity. So paano? Paalam po muna. Bali, ito yung liwanag niya kapag nakabukas yung ilaw. Yan.
Pwede naman natin to palitan na merong warm white. So sa ngayon puro ano lang, daylight. Diba?